Kumusta, mga kapuso? Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. Sa bawat kwento ng buhay, may mga pusong nasasaktan, pero meron ding mga pusong natututong bumangon at magmahal muli. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati. Pero paano kung ang pagbuo muli sa sarili mo ang siyang magiging daan para makita mo ang tunay na refleksyon ng iyong katatagan? Sofia, I want to end this. May mahal na akong iba. Parang huminto ang mundo ni Sofia. Naging bingi ang kanyang mga tainga sa mahinang tugtugin sa loob ng mamahaling restaurant. Ang kandila sa gitna ng kanilang mesa na kanina lang ay tila napakaromantiko, ngayon ay parang nanunuya sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa isang maliit na kahon na balot sa asul na papel. Ang regalo niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo, isang relos na matagal nang pinapangarap ni Ethan. Ang bigat nito kanina ay tila bigat ng pagmamahal. Ngayon, parang bato na gustong bumasag sa kanyang dibdib. Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibuka mula sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay basag at mahina. Ethan, anibersaryo natin. Anong sinasabi mo? Hindi siya tiningnan ni Ethan sa mata. Ang tingin nito ay nasa wine glass na nasa harapan niya, malamig, malayo, parang estranghero. I'm sorry, Sofia. It's over. 5 taon. 5 taon ng pagbuo ng mga pangarap. Mga gabing walang tulog para lang itayo ang kanilang architectural firm, mga tasang kape at instant noodles na pinagsaluhan habang gumuguhit ng mga plano. Ang lahat ng sakripisyo. Sa isang iglap, mawawala na lang ba ang lahat? Sino siya? Tanong ni Sofia. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. It doesn't matter, sagot ni Ethan. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Walang emosyon, walang pagsisisi. Ang mahalaga, tapos na tayo. Nakapagdesisyon na ako. Umiling-iling si Sofia. Ang kumpanya, ang SE Designs. Paano ang pinaghirapan natin? Dito, isang maliit na ngisi ang gumuhit. Sa labi ni Ethan, isang ngisi na nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Sofia sa katawan. About the company? Sabi nito, na para bang nag-uulat lang sa isang business meeting. It's not ours anymore, Sofia. It's mine. Mas matindi pa sa sampal ang naramdaman ni Sofia. Parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Anong ibig mong sabihin? Partner tayo doon. Pinangalan pa nga natin sa ating dalawa, Sofia and Ethan. Correction. Putol ni Ethan sa kanya. It was named after us. May kinuha siyang isang brown envelope mula sa kanyang tabi at inilapag ito sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang makapal na dokumento. Itinulak niya ito papalapit kay Sofia. Basahin mo, utos niya. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang inaabot ang mga papel, mga legal na dokumento, mga salitang hindi niya maintindihan sa sobrang pagkabigla. Pero isang bagay ang malinaw. Ang pangalan niya ay wala na sa anumang titulo ng pagmamay-ari. Ang nakasulat, Ethan Velasco, sole proprietor. Paano? Halos pabulong na tanong ni Sofia. Hindi maaari ito. Oh, but it is, sabi ni Ethan. Tumayo na mula sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang mamahaling coat. Lahat ng papeles na pinirmahan mo last month for the company's expansion. Kasama na doon ang pag-transfer ng iyong shares. You signed over everything to me. Ang huling alaala ni Sofia sa araw na yon ay ang kanyang sarili na may mataas na lagnat, pero pumasok pa rin sa opisina para pirmahan ang mga papeles na sinabi ni Ethan na urgent. Nagtiwala siya, buong-buo. Ngayon, ang tiwalang iyon
ang pumatay sa kanya. Hinawakan ni Ethan ang huling pahina ng dokumento at itinuro ang isang linya sa ibaba. Pirma mo to lahat, Sofia. Wala ka nang babalikan dito. Hindi alam ni Sofia kung paano siya nakauwi. Parang lumutang lang siya palabas ng restaurant, iniwan ang regalong hindi na ibigay sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga busina at ingay ng Maynila ay tila nagmumula sa napakalayong lugar. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Ethan sa kanyang isipan. Wala ka nang babalikan dito. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, ng bahay niya, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang bawat sulok ay puno ng alaala. Sa sala, kung saan sila madalas manood ng pelikula hanggang hating gabi. Sa kusina, kung saan pinagtatawanan niya ang hindi marunong magluto na si Ethan. Sa pader, nakasabit ang kanilang wedding portrait. 2 taong nakangiti, nangangako ng habambuhay, isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Nagsimula siyang maglakad, parang multo sa sarili niyang tahanan. Hinaplos niya ang sofa. Inayos ang una na hindi naman magulo. Binuksan ang kanilang kwarto. Ang amoy ng pabango ni Ethan ay nandoon pa rin, nakakapit sa kumot. Ang sakit. Sobrang sakit na parang hindi na siya makahinga. Kinuha niya ang isang maliit na maleta mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ang aparador at nagsimulang maglagay ng ilang damit. Hindi na siya nag-isip. Basta kuha lang. Isang lumang t-shirt, isang kupas na maong. Mga damit na halos hindi na niya naaalala. Habang naghahalongkat, nahawakan niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga medalya niya mula sa kolehiyo at ang kanyang architecture license. Sa ilalim nito, isang litrato. Ang graduation picture niya. Nakangiti siya ng napakatamis. Ang mga mata niya ay puno ng pangarap. Bago pa dumating si Ethan, bago pa niya isinuko ang ilang alok na trabaho sa ibang bansa para lang manatili sa tabi nito, kinuha niya ang litrato at tahimik na inilagay sa kanyang pitaka. Isang paalala, isang multo ng kung sino siya dati. Isasara na sana niya ang maleta nang bumukas ang pinto ng kwarto. So, you're finally leaving. Ang boses ay hindi kay Ethan. Nakatayo sa may pintuan si Lyra, nakapameywang, suot ang isang mamahaling bestida na halatang hindi pa naisusuot ni Sofia. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay puno ng tagumpay. Hindi sumagot si Sofia. Tiningnan niya lang ito, ang babaeng sumira sa lahat. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lyra. Naglakad papasok at umupo sa gilid ng kama na para bang siya ang may-ari nito. Aalagaan ko naman ang lahat ng iiwan mo, ang bahay, ang kumpanya, at syempre, si Ethan. Isinara ni Sofia ang kanyang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Lyra, tila naiinis sa pananahimik ni Sofia. Hindi ka ba magagalit, magsisigaw, magmamakaawa? Hinarap siya ni Sofia. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang umalis sa restaurant, naramdaman niya ang isang bagay maliban sa sakit. Galit. Isang malamig at tahimik na galit. Para saan pa? Sagot ni Sofia. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Ang mga basurang itinapon na, hindi na pinupulot pa. Nakita ni Sofia ang pagbabago sa mukha ni Lyra. Ang pagkukunwaring panalo ay napalitan ng inis. Tumayo ito. How dare you? Ikaw ang basura dito. Isang talunan. Hindi na sumagot si Sofia. Kinuha niya ang kanyang maleta at ang kanyang handbag. Naglakad siya papalabas ng kwarto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Lyra. Enjoy the house, sabi niya. Bagay sa'yo. Pareho kayong segunda mano. Iniwan niyang nakanganga si Lyra. Habang hinihila niya ang kanyang maleta palabas ng pinto,
Naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bag. Hindi niya ito pinansin. Kailangan na niyang makaalis. Bawat segundo sa lugar na yon ay unti-unting pumapatay sa kanya. Nang makalabas siya ng gate, sa kanya kinuha ang telepono. Isang text message mula kay Tita Lorna, ang ina ni Ethan. Ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Ang mensahe ay maikli, ngunit matalim. Parang patalim na bumaon sa kanyang puso na wasak na. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng anak ko. Karapat-dapat lang yan sa'yo. Nakatitig lang si Sofia sa screen ng kanyang telepono hanggang sa kusa itong namatay. Ang mga salita ni Tita Lorna ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Ethan. Karapat-dapat lang yan sa'yo. Pinaghirapan niya ang respeto at pagmamahal ng babaeng iyon. Tinulungan niya ito sa negosyo nitong catering noon. Inalagaan noong naospital. Itinuring na parang tunay na ina. Para lang sa huli ay itapon na parang basahan. Walang luha. Parang naubos na ang lahat ng luha niya. Ang natira na lang ay isang malawak na kawalan sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi niya alam kung paano pupunan. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang maleta at nagsimulang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Lumayo sa lahat ng kasinungalingan. Nagpara siya ng taxi at sumakay. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Nag-isip si Sofia. Saan nga ba? Wala na siyang bahay. Wala na siyang pamilya sa Maynila. Ang mga kaibigan niya ay mga kaibigan din ni Ethan. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang kaawaan. Isang lugar lang ang pumasok sa isip niya. Isang lugar na matagal na niyang hindi nababalikan. Sa bus terminal po, Manong. Papuntang Laguna. Ang biyahe sa bus ay tila isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng kadiliman ng gabi sa probinsya. Hindi siya natulog. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinapanood ang mga punong dumadaan. Ang mga bahay na may iisang ilaw. Ang isip niya ay blangko. Pagod na pagod ang kanyang puso para mag-isip pa. Hating gabi na nang makarating siya sa terminal ng Star Cruise. Kakaunti na lang ang tao. Ang hangin ay mas malamig kumpara sa Maynila. Amoy lupa, amoy probinsya, amoy ng kanyang kabataan. Hila-hila ang kanyang maleta. Naglakad siya palabas. Hindi niya alam kung anong oras na may sasakyan papunta sa kanilang baryo. Ang tanging plano niya ay umupo sa isang waiting shed at maghintay ng umaga. Habang naglalakad siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw, isang kotse ang biglang huminto sa kanyang tabi. Kinabahan siya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag. Bumukas ang bintana sa passenger side. "Sofia! Sofia Reyes?" Isang pamilyar na boses. Tumingin siya. Isang lalaking nakasalamin, maayos ang gupit, nakangiti sa kanya. Ilang segundo bago na proseso ng pagod niyang isip kung sino ito. "Miguel?" bulong niya. "Miguel Serrano?" "Ako nga," sabi nito, tila hindi makapaniwala. "Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Galing ka ng Maynila?" Si Miguel, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo. Ang palagi niyang katunggali sa pagiging top student, pero naging kaibigan din niya. Ang huli niyang balita dito ay nagtatrabaho na ito bilang abogado sa isang law firm sa Makati. "Oh, kararating ko lang," sagot ni Sofia, nahihiya sa itsura niya. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at may daladalang maleta sa gitna ng gabi. "Delikado dito," sabi ni Miguel. Ang ngiti niya ay napalitan ng pag-aalala. "Saan ka pupunta?" "Ihahatid na kita." Umiling si Sofia. "Huwag na. Nakakahiya. Diyan lang ako sa waiting shed. Maghihintay ng umaga." "Ano? Hindi pwede," giit ni Miguel. Bumaba siya ng kotse. "Halika na. Isakay mo na yung gamit mo. Gabi na, Sofia. Hindi kita pwedeng iwan dito." Mayroong sinseridad sa boses ni Miguel na hindi kayang tanggihan ni Sofia. Siguro dahil sa sobrang pagod.
O siguro dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa buong magdamag, may isang taong nagpakita ng pag-aalala sa kanya. Pumayag siya. Habang nasa biyahe, hindi nagtanong si Miguel tungkol sa kung bakit siya umuwi o kung nasaan si Ethan. Nagkwento lang ito tungkol sa sarili. Umuwi na rin daw ito sa probinsya 1 taon na ang nakalipas para magtayo ng sarili niyang maliit na law office. Hindi nagsalita si Sofia. Ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Nang malapit na sila sa lumang bahay ng pamilya ni Sofia, umiling siya. "Huwag dyan, Miguel. Pakiusap." Hindi pa niya kayang harapin ang bahay na yon. Masyadong maraming alaala. Tumango si Miguel. Tila naiintindihan. Nag-iba siya ng direksyon. "Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Sofia. Ngumiti si Miguel. "Sa isang lugar kung saan alam kong magiging ligtas ka." Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay na may maliit na hardin sa harapan. May ilaw pa sa loob. Bago pa makapagtanong si Sofia, bumaba na si Miguel at kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad na, may mga puting hibla na sa buhok, ang lumabas. Ang kanyang mukha ay mabait at ang kanyang mga mata ay puno ng init. "Miguel, anak, bakit ngayon ka lang?" Naputo lang sasabihin ng babae nang makita nito si Sofia na nakatayo sa likod ni Miguel. Hawak ang kanyang maleta. Nanlaki ang mga mata nito. Isang halo ng gulat at pagmamahal ang dumaan sa kanyang mukha. "Sofia!" "Iha?" Tawag nito sa malambing na boses. Si Aling Nena, ang nanay ni Miguel, ang tumayong pangalawang ina ni Sofia noong nag-aaral pa siya sa Laguna, noong wala pa siyang pera para sa dorm. At sa pagkakita sa mabait na mukha ni Aling Nena, ang pader na binuo ni Sofia sa paligid ng kanyang puso sa buong magdamag ay bigla na lang gumuho. Walang salitang namutawi sa bibig ni Aling Nena. Lumapit lang ito kay Sofia. Hinawakan ng kanyang magkabilang braso at tiningnan siya sa mata. Sa isang tingin pa lang, tila nabasa na ng matanda ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng pait na dinadala ni Sofia. At pagkatapos, niyakap siya nito. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako." Isang yakap ng isang ina. Doon na bumuhos ang lahat. Ang mga luhang hindi niya inilabas sa restaurant, sa taxi, sa bus. Ang hikbing pinigilan niya sa harap ni Lyra at sa harap ni Miguel. Lahat ay kumawala. Humagulgol si Sofia sa balikat ni Aling Nena. Ang katawan niya ay nanginginig sa bigat ng sakit na sa wakas ay pinakawalan niya. "Shh! Tahan na, iha!" bulong ni Aling Nena. Hinahaplos ang kanyang likod. "Tahan na. Nandito ka na. Ligtas ka na." Dinala siya ni Aling Nena sa loob. Pinaupo sa isang silyang yantok sa kanilang maliit na sala. Si Miguel naman ay tahimik na ipinasok ang kanyang maleta at nagpaalam na muna sa kanyang ina. Naiwan silang dalawa. Hindi nagtanong si Aling Nena. Hindi niya inusisa kung anong nangyari. Kumilos lang ito. Pumunta sa kusina at ilang sandali lang. May naamoy si Sofia na pamilyar at nagbibigay ginhawa. Bumalik si Aling Nena na may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa harap ni Sofia. "Kainin mo to," sabi niya sa malumanay na boses. "Para magkalaman ang sikmura mo." Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang hawak ang kutsara. Sumubo siya. Ang init ng lugaw ay tila gumapang sa buong katawan niya. Nilalabanan ng lamig na kanina, pabumabalot sa kanyang puso. Sinundan niya pa ng isang subo at isa pa. Hanggang sa maubos niya ang laman ng mangkok. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging rutine nila. Gigising si Sofia sa amoy ng kape at sinangag. Kakain sila ni Aling Nena ng almusal sa maliit nilang balkonahe na nakaharap sa mga puno ng saging. Maghapon, tutulungan niya ito sa pagdidilig ng mga halaman. Sa gabi, sabay silang manonood ng TV. Walang nag-uusap tungkol sa Maynila. Walang nagbabanggit ng pangalan ni Ethan.
Tila ginagalang ni Aling Nena ang kanyang katahimikan. Binibigyan siya nito ng espasyo para huminga, para maghilom. Ang gamutan nito ay simple, mainit na pagkain, mahabang tulog, at tahimik na presensya. Isang hapon, habang nagkakape sila, biglang nagsalita si Aling Nena. Naalala mo ba yung lumang library sa may plaza? Tanong nito. Tumango si Sofia. Doon siya madalas tumambay nung high school. Opo. Nay, bakit po? Bumuntong hininga si Aling Nena. Naku, iha, halos guguho na. Nasira ng huling bagyo. Ang mga libro? Nabasa. Ang bubong, butas-butas. Kawawa ang mga bata. Wala nang mapuntahan para magbasa at gumawa ng assignment. Wala po bang pondo ang barangay para ipaayos? Meron, pero kakarampot. Sagot ni Aling Nena na may lungkot sa boses. May nag-volunteer na foreman, pero walang gustong gumawa ng disenyo. Sino ba naman ang gagawa niyan ng libre? Tumahimik si Sofia. May kung anong kumirot sa puso niya. Ang pagdidisenyo, ang pagguhit, iyon ang buhay niya. Ang mundong pilit niyang tinatalikuran sa mga nagdaang araw. Kinabukasan isang umaga, nagising si Sofia na wala si Aling Nena sa tabi niya. Hinanap niya ito sa kusina, sa hardin, pero wala. Nagsimula siyang mag-alala. Paglabas niya ng gate, nakita niya ang isang lumang damit niya na nakasampay. Isang paborito niyang blusa na may maliit na butas malapit sa kwelyo. Ngayon, ang butas ay wala na. Maingat itong tinahing kamay. Ang mga tahi ay halos hindi mo mapapansin. Alam niyang si Aling Nena ang gumawa noon. Isang maliit na bagay, pero para kay Sofia, napakalaki ng kahulugan. Isang paalala na kahit ang mga sirang bagay ay maaari pang ayusin at buuin muli. Nagpasya siya. Hindi na siya nag-almusal. Naglakad siya papalabas ng bahay. Tinungo ang direksyon ng plaza. Mula sa malayo, tanaw na niya ito. Ang lumang gusali. Ang kinakalawang na bubong. Ang mga sirang bintana. Huminto siya sa tapat ng library. Nakikita niya ang isang grupo ng mga bata. Nakaupo sila sa sementadong hagdanan sa labas. Nagsisiksikan sa ilalim ng isang maliit na lilim. Pinagsasaluhan ang iilang libro na nailigtas mula sa pagkabasa. Nakatitig lang siya sa kanila. Sa mga mukha nilang uhaw sa kaalaman, sa mga pangarap na maaaring nakatago sa bawat pahina ng librong hawak nila. At doon, sa gitna ng pagkasira at kawalan, isang bagay ang nabuo sa loob ni Sofia. Hindi pa ito pag-asa, hindi pa ito kaligayahan. Isang desisyon. Kinabukasan, magang gumising si Sofia. May kakaibang kaba at sigla siyang naramdaman na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos magkape kasama si Aling Nena, nagpaalam siya. Nay, may pupuntahan lang po ako, sabi niya. Ngumiti lang si Aling Nena na para bang alam na nito kung saan siya pupunta. Mag-iingat ka anak. Dumiretso si Sofia sa barangay hall. Isang maliit na gusaling gawa sa hollow blocks na pininturahan ng puti. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ay pinaghalong alikabok at mga lumang papel. Sino po sila? Tanong ng isang babae sa maliit na desk. Hinahanap ko po si Kapitan Romy, sagot ni Sofia. Pinilit na maging kalmado ang boses. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Isang estranghera. May appointment po ba kayo? Wala po, pero pakisabi po. Tungkol po ito sa community library. Tila nagbago ang timpla ng babae. Tumayo ito at kumatok sa isang pinto na may nakasulat na opisina ng punong barangay. Ilang sandali pa, lumabas ang isang lalaking nasa edad 50. May malaking tiyan at makapal na bigote. Si Kapitan Romy. Ano yon? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Magandang umaga po, Kapitan. Bati ni Sofia. Ako po si Sofia Reyes, isa po akong arkitekto. Tinaasan siya ng kilay ng kapitan. Arkitekto? At anong kinalaman mo sa library? Narinig ko po na kailangan nyo ng tulong para sa renovation.
Nais ko po sanang mag-volunteer. Ako na po ang gagawa ng disenyo at mag-supervise ng construction. Libre po. Walang bayad. Nagkatinginan ng kapitan at ang kanyang sekretarya. Halatang nagulat at nagdududa. Bakit mo naman gagawin yan ng libre, Hija? Tanong ng kapitan. Pinasadahan ulit siya ng tingin. Taga rito ka ba? Dito po ako lumaki. Sagot ni Sofia. Gusto ko lang pong makatulong sa sarili kong paraan. Umupo ang kapitan sa kanyang mesa. Maraming salamat sa alok mo, pero meron na kaming plano. Konting ayos lang sa bubong, okay na yan. Pero kapitan, giit ni Sofia, hindi lang po bubong ang problema. Masyadong madilim sa loob. Walang tamang ventilation. Delikado para sa mga bata. Kung papayagan niyo lang po akong ipakita ang suggestion ko, Hija, wala tayong budget para sa magagarang disenyo. Putol ng kapitan sa kanya. Tila ayaw na nitong makipag-usap. Alam ni Sofia na may mali. May pag-aatubili ang kapitan na hindi niya maintindihan. Pero hindi siya sumuko. Umuwi siya at buong maghapon, hindi siya umalis sa harap ng maliit na mesa sa sala ni na Aling Nena. Naghahanap siya ng mga papel at lapis. Ginamit ang kanyang lumang cellphone para mag-research ng mga murang materyales. Ang kanyang mga kamay, na sa nagdaang mga araw ay tila walang buhay, ngayon ay gumagalaw ng may layunin. Gumuhit siya. Nag-compute. Nagplano. Kinabukasan, bumalik siya sa barangay hall. Oras ng lingguhang meeting ng barangay council. Dire-diretso siyang pumasok. Kapitan? Mga kagawad, pasensya na po sa abala. Sabi niya, inilalatag ang kanyang mga drawing sa mahabang mesa. Nagulat ang lahat. Ito po ang proposal ko. Tuloy ni Sofia. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa halip ng mga technical na blueprint na komplikado, ang iginuhit niya ay mga simpleng sketch na madaling maintindihan. Isang malaking bintana na gawa sa jalousie para pumasok ang hangin at liwanag. Mga bookshelves na gawa sa recycled na kahoy. Isang maliit na reading corner para sa mga bata na may mga makukulay na banig sa sahig. Hindi po natin kailangan ng malaking pera, paliwanag niya. Kailangan lang po natin ng tamang disenyo at pagkakaisa, bayanihan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mukha ng mga kagawad. Ang pagdududa ay napalitan ng interes. Pati si Kapitan Romy ay tila naging interesado. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Miguel. Ikinuwento niya ang nangyari. Magaling yan, Sofia. Pero mag-ingat ka kay Kapitan. May naririnig akong di maganda tungkol dyan, paalala ni Miguel. Kinabukasan habang tinutulungan niya si Aling Nena sa hardin, dumating ang isang barangay tanod. Pinapatawag po kayo ni Kapitan. Na-approve na raw po ang proposal ninyo. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Isang tunay na ngiti. Ang unang ladrilyo. Ito na ang simula. Habang naglalakad siya pabalik sa barangay hall, masaya at puno ng pag-asa, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, pero sinagot pa rin. Hello? Ma'am Sofia? Isang boses ng babae sa kabilang linya. Pamilyar. Isa sa mga staff niya sa dati niyang kumpanya. Ma'am, si Rina po ito. Pasensya na po sa tawag. Pero may kailangan po kayong malaman tungkol sa mga pinirmahan niyo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Ang sayang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng pamilyar na kaba. Rina, paano mo nakuha ang numero ko? Tanong ni Sofia. Ang boses niya ay bumaba sa isang pabulong. Naglakad siya palayo sa daan. Sumilong sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga para hindi marinig ng mga dumadaan. Hiningi ko po kay Ate Jenny sa HR ma'am. Pasensya na po talaga sa abala. Sabi ni Rina, halatang ninenerbiyos. Hindi po kasi ako mapakali. May mali po kasi ma'am. Huminga ng malalim si Sofia. Anong mali, Rina? Magsalita ka. Noong araw po bago po kayo umalis. Nag-aalangang sabi ni Rina. May meeting po si Sir Ethan sa opisina niya. Isang meeting na wala sa schedule.
Nakasara po ang pinto pero narinig ko po sila dahil malapit po ang table ko. Sino ang kamiting niya? Abogado po ni Ma'am Lyra, sagot ni Rina. At narinig ko pong binanggit nila ang pangalan ng isang lugar. Paulit-ulit po. Lupang Minana. Hindi ko po alam kung ano yon, pero parang napaka-importante po. Lupang Minana. Ang dalawang salitang iyon ay parang kulog na dumagundong sa pandinig ni Sofia. Iyon ang tawag nila sa maliit na lote sa Tagaytay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Ang lupang pangarap nilang pagtayuan ni Ethan ng kanilang rest house balang araw. Ang nag-iisang bagay na natira sa kanya mula sa kanyang pamilya. May narinig ka pa ba? Tanong ni Sofia. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na po, ma'am. Paglabas po nila, dala na po ni Sir Ethan yung folder na may mga papeles na pinapirmahan niya sa inyo nung may lagnat kayo. Ma'am Sofia, pasensya na po kung nakialam ako. Pero pakiramdam ko po talaga, hindi lang yung sa kumpanya ang kinuha nila sa inyo. Pagkatapos ng tawag, hindi na makagalaw si Sofia. Nakatayo lang siya sa ilalim ng puno. Hawak ang telepono. Ang isip ay lumilipad. Ang lupa. Ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Posible kayang imposible. Hindi magagawa ni Ethan yon. Kahit gaano pa siya kasama, alam ni Ethan kung gaano kahalaga ang lupang yon sa kanya. Pero ang Ethan na kilala niya at ang Ethan na umalis sa kanya sa restaurant ay dalawang magkaibang tao. Imbes na tumuloy sa barangay hall, umuwi si Sofia. Kailangan niyang makausap si Miguel. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang ikwento ang lahat kay Miguel sa telepono, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Miguel, baliw na ba ako? Tanong ni Sofia. Pinag-iisipan ko ba ng masama si Ethan ng sobra-sobra? Hindi ka baliw, Sofia. Seryosong sagot ni Miguel. Sa profession ko, natutunan kong walang imposible pagdating sa pera at kasakiman. May kopya ka ba ng kahit anong dokumento? Kahit yung mga luma? Naalala ni Sofia ang isang maliit na baul na dala niya mula sa Maynila. Ang baul ng kanyang mga magulang. Nandoon lahat ng mahahalagang papeles. Kinabukasan, habang hinihintay niya si Miguel na dumaan para tingnan ang mga dokumento, nagsimula na ang trabaho sa library. Dumating ang foreman na inassign ng barangay, si Mang Carding. Dumating din ang ilang mga residente para mag-volunteer. Nag-umpisa silang magtanggal ng mga lumang yero at maglinis sa loob. Ang ingay ng martilyo at lagari, ang tawanan ng mga nagtatrabaho, ang alikabok at pawis, lahat ng iyon ay naging musika sa pandinig ni Sofia. Sandali niyang nakalimutan ng tawag ni Rina. Sandali niyang nakalimutan ang anino ng nakaraan. Nakatuon lang siya sa ginagawa, sa pagbuo, sa pagbangon. Magandang araw, Architect Sofia. Bati ni Aling Sabel, isa sa mga nanay sa komunidad na may dalang isang bandehadong palamig. Ngumiti si Sofia. Architect Sofia, ang sarap pakinggan. Habang nagpapahinga sila, lumapit si Mang Carding. Ma'am Sofia, ganda po ng plano nyo. Pero itong si Kapitan, parang ang bigat ng dugo sa atin. Kanina patawag ng tawag. Tinatanong kung magkano na ang gastos. Kesyo baka raw lumampas sa budget. Hayaan nyo na po siya, Mang Carding, sabi ni Sofia. Basta gawin po natin ang tama. Kinahapunan, dumating si Miguel. Dinala siya ni Sofia sa bahay ni Aling Nena at ipinakita ang baul. Magkasama nilang hinalungkat ang mga lumang dokumento, mga birth certificate, mga lumang litrato, at sa ilalim ng lahat, isang luma at medyo naninilaw na folder. Binuksan ito ni Miguel. Sa loob, naroon ang orihinal na titulo ng lupa. Land Title Number T14344, nakapangalan kay Arturo at Elena Reyes, ang kanyang mga magulang. Ito yung kopya mo, sabi ni Miguel.
Ang kailangan nating malaman ay kung ano ang status nito sa Registry of Deeds. Ngayon, habang masusing pinag-aaralan ni Miguel ang titulo, may isang bagay na napansin si Sofia. Sa likod ng folder, may nakasulat na numero ng telepono at pangalan. Attorney de la Cuesta, ang abogado ng kanilang pamilya noon. Bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Sinagot niya ito. Hello? Yes. Speaking. Ano? Sige, pupuntahan ko. Ibinaling ni Miguel ang tingin kay Sofia. Ang kaninang seryosong mukha niya ay napalitan ng isang ekspresyon na hindi mabasa ni Sophie. Isang halo ng gulat at galit. Sofia! Sabi ni Miguel. Ang boses niya ay mababa at seryoso. Tumawag yung kaibigan ko sa Registry of Deeds. Chinek niya yung titulo. May bagong transaction. Anong transaction? Kinakabahang tanong ni Sofia. Huminga ng malalim si Miguel bago nagsalita. Ang titulo ng lupa ng mga magulang mo, nailipat na sa ibang pangalan, last month. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Sofia. Kaninong pangalan? Tumingin si Miguel diretso sa kanyang mga mata. Ethan Velasco. Hindi. Hindi pa yun ang pinakamasakit na parte. At may annotation, dagdag ni Miguel, ang boses ay halos pabulong. The property is now under a contract to sell to a corporation, isang real estate company na pag-aari ng pamilya ni Lyra. At doon gumuho ulit ang mundo ni Sofia. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salita ni Miguel. Hindi nakapagsalita si Sofia, nakatitig lang siya sa kawalan. Ang lumang titulo ng lupa ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang lupa. Hindi lang yon isang piraso ng ari-arian. Iyon ang lugar kung saan itinayo ng kanyang ama ang isang maliit na kubo para sa kanyang ina noong sila ay bagong kasal. Iyon ang lugar kung saan sila nagpipiknik tuwing linggo noong bata pa siya. Iyon ang pinangakuan niyang aalagaan bago pumanaw ang kanyang ina. Ang huling piraso ng kanyang pamilya, kinuha rin nila. Sofia, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Hinawakan siya sa braso. Umiling si Sofia, hindi para sagutin si Miguel, kundi para itaboy ang katotohanan. Paano? Paano nila nagawa yon? Kailangan ng pirma ko. Hindi ako pumirma ng kahit anong deed of sale. Biglang may nag-flashback sa kanyang isipan. Isang eksena na pilit niyang kinalimutan. Siya nakahiga sa kama, balot na balot ng kumot, nilalagnat. Pumasok si Ethan. May dalang isang makapal na folder. Babe, sorry sa abala, sabi nito. Ang boses ay puno ng paglalambing. Kailangan lang talaga to. Para sa expansion ng company, mga permits lang. Pirmahan mo na para ma-process na. Hindi na siya nag-abala pang basahin. Masyadong masakit ang ulo niya. Nagtiwala siya. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang bawat pahinang may sign here na sticker. Ang mga papeles, bulong ni Sofia. Ang mga papeles na pinirmahan ko noong may sakit ako. Sinabi niyang para sa kumpanya. Isinama niya sa tumpok ng mga dokumento. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga panga ay nagtagis sa galit. Isang klasik na panloloko. Habang abala ka sa pag-iisip sa expansion, ang deed of sale para sa lupa mo ay nakatago sa gitna. You were signing away your inheritance without even knowing it. Kaya pala, naalala ni Sofia ang sinabi ni Rina. May meeting si Sir Ethan. Kasama ang abogado ni Ma'am Lyra. Plinano nilang lahat. At ginamit pa nila ang pangalan ng kumpanya, dagdag ni Miguel. Para kung may makita kang pangalan ng korporasyon sa dokumento, iisipin mong parte pa rin ng negosyo. Pero ang totoo, ang korporasyon na yon ay pag-aari ng pamilya ni Lyra. Tumayo si Sofia at naglakad papunta sa bintana. Tanaw niya ang mga puno, ang papadilim na langit. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa sakit. Isang galit na malamig at matalas. Hindi na ito tungkol sa isang lalaking nanloko. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinaktan.
Ito ay pagnanakaw. Ito ay paninira sa alaala ng kanyang mga magulang. Kailangan nating patunayan na pineke ang pirma. Sabi ni Sofia, ang boses niya ay matatag na ngayon. Walang bahid ng luha. Umiling si Miguel. Hindi iyon ang problema, Sofia. Ang problema, hindi pineke ang pirma. Ikaw mismo ang pumirma. Natigilan si Sofia. Oo nga pala. Siya mismo. Ibig sabihin, wala na? Wala na akong laban? Meron. Mabilis na sagot ni Miguel. Hindi man forgery, pero aabot pa rin ito sa fraud. Panloloko. Ginamit nila ang iyong karamdaman at ang tiwala mo. Ang kailangan natin ay isang malakas na ebidensya. Ang testimony ni Rina ay makakatulong. Pero mas maganda kung meron pa tayong iba. Tiningnan ni Miguel ang lumang folder. Sino si Attorney de la Cuesta? Ang family lawyer namin noon. Sagot ni Sofia. Matanda na siya. Nasa Maynila pa rin yata. Kailangan natin siyang makausap. Sabi ni Miguel. Baka may kopya siya ng mga lumang dokumento, mga specimen signature mo na makakatulong sa kaso. At kailangan nating makuha ang original na deed of sale na pinirmahan mo. Paano? Dito papasok ang pagiging delikado ng lahat. Seryosong sabi ni Miguel. Nasa kamay nila ang orihinal at ang notasyong contract to sell sa titulo ay nangangahulugang hindi pa fully paid, which means may pagkakataon pa tayong harangin ang final sale, pero kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Bumalik si Sofia sa kinauupuan niya. Tinitigan niya si Miguel. Anong gagawin natin? Sa ngayon wala, sabi ni Miguel. Magpanggap kang wala kang alam. Ipagpatuloy mo ang buhay mo dito. Ang library, kailangan nilang isipin na sumuko ka na, habang ako, sa panig ko kikilos ako. Hahanapin ko si Attorney de la Cuesta. Maghahanap ako ng butas. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sofia. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang apoy na hindi mapatay. Kinabukasan maaga siyang pumunta sa puntod ng kanyang mga magulang sa maliit na sementeryo sa kanilang baryo. Nilinis niya ang kanilang lapida. Nagtirik ng kandila. Hindi siya umiyak. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang mga pangalan nila. Inay, bulong niya sa hangin. Patawad po kung hindi ko naingatan. Patawad po kung nagtiwala ako sa maling tao. Pero ipinapangako ko po, ipaglalaban ko po kung ano ang para sa atin. Babawiin ko po ang sa atin. Pag-alis niya sa sementeryo, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang Sofia na umiiyak sa bus. Hindi na siya ang Sofia na nagtatago sa sakit. Ang arkitektong nawalan ng lahat ay handa nang magdisenyo ng kanyang pagbabalik. Lumipas ang mga araw. Sa panlabas, walang nagbago. Araw-araw, abala si Sofia sa library. Ang mga pader ay natapalan na. Ang bubong ay naayos na. Nagsisimula na silang magpinta ng kulay puti at dilaw. Mga kulay na pinili ni Sofia para magbigay ng liwanag at saya. Ang proyekto ay naging kanyang santuwaryo. Ang bawat palo ng martilyo, bawat pahid ng pintura ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, ang anino ay bumabalik. Ang galit ay naroon pa rin. Isang baga na naghihintay lang ng tamang hangin para muling magliyab. Palihim ang komunikasyon nila ni Miguel. Puro text at maikling tawag. Ibinabalita nito ang bawat hakbang niya sa Maynila. Nahanap niya si Attorney de la Cuesta. Retirado na ito at may sakit, pero malinaw pa ang isip. Nang marinig nito ang nangyari kay Sofia, nagalit ito at nangakong tutulong. Mayroon siyang mga lumang kontrata na pinirmahan ni Sofia noon. Perpektong ebidensya ng kanyang tunay na pirma kapag hindi siya minamadali o nilalagnat. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Aling Nena, tumunog ang telepono ni Sofia.
Si Miguel, may nakuha ako. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Isang bagay na malaki. Ano yon? Tanong ni Sofia. Agad na tumayo at lumayo ng kaunti sa hapag. Naalala mo si Tita Lorna? Tumango si Sofia kahit hindi siya nakikita ni Miguel. Oo naman. Ginamit ko ang koneksyon ng isang kaibigan sa isang bangko. Mahirap, pero nakiusap ako. May tiningnan lang kaming isang bagay. At tama ang hinala ko. Huminga ng malalim si Miguel. Noong araw pagkatapos mailipat ang pangalan ng lupa kay Ethan, nakatanggap si Tita Lorna ng isang malaking cash deposit sa kanyang account. 2 million pesos. Parang nanuyo ang lalamunan ni Sofia. Saan? Saan galing ang pera? Mula sa isang account na nakapangalan kay Lyra. Napasandal si Sofia sa pader. Si Tita Lorna, ang babaeng tinuring niyang ina, na nag-text sa kanya na karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari. Binenta siya. Ipinagpalit siya sa pera. Sofia, nakikinig ka pa ba? Oo. Sagot ni Sofia, ang boses ay halos wala ng lakas. This changes everything, sabi ni Miguel. Hindi lang ito simpleng kaso ng fraud. Pwede na itong pumasok sa conspiracy. Ibig sabihin, hindi lang si Ethan ang may sala. Lahat sila. Si Tita Lorna, si Lyra, lahat sila ay kasabwat sa plano. Doon na luminaw ang lahat. Hindi si Ethan ang utak. Si Ethan ay mahina. Sunod-sunuran sa ina. At ngayong desperado sa pera, madaling naging sunod-sunuran kay Lyra. Si Lyra, siya ang ahas. Siya ang nagplano ng lahat. Gusto niya hindi lang si Ethan. Gusto niya ang buhay ni Sofia. Ang kumpanya. Ang talento. Ang lahat. At si Tita Lorna, sa kagustuhang hindi bumagsak ang anak at sa pagiging sakim sa pera, ay kumagat sa pain. Ang sakit ay bumalik. Pero iba na ngayon. Hindi na ito ang sakit ng isang pusong sinawi. Ito ay ang sakit ng isang taong tuluyang ipinagkanulo ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Sofia sa hapagkainan. Napansin ni Aling Nena ang pagbabago sa kanyang mukha. May problema ba, anak? Hindi na napigilan ni Sofia. Ikinuwento niya ang lahat. Ang lupa, ang panloloko, si Lyra at si Tita Lorna. Hindi nagsalita si Aling Nena. Tumayo lang ito, lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay galing sa mga taong hindi natin inaasahan. Mahinahong sabi ni Aling Nena. Pero tandaan mo, ang pamilya, hindi lang yan sa dugo. Minsan, mas pamilya pa, ang mga taong pinipili rin nating makasama. Inihilig ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Nandito kami, anak. Hindi ka nag-iisa. Sa yakap ni Aling Nena, naramdaman ni Sofia ang lakas na kailangan niya. Ang galit ay naroon pa rin, pero hindi na ito nakalalason. Naging gasolina na ito. Isang puwersa na magtutulak sa kanya para lumaban. Kinabukasan, habang nasa site ng library, may nag-abot sa kanya ng isang sobre galing sa munisipyo. Pagbukas niya, isang litrato. Ang computer-generated na itsura ng magiging bagong library. Sa ilalim may nakasulat, "Maraming salamat, Architect Sofia Reyes, mula sa mga kabataan ng Brigi, San Jose." Tinitigan niya ang litrato, ang kanyang unang proyekto, ang kanyang unang obra matapos ang lahat. Isang bagay na malinis, isang bagay na totoo, isang bagay na binuo niya mula sa pagkasira. Nakita niya ang mga ngiti ng mga bata sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Miguel. "Miguel," sabi niya, ang boses ay kalmado at buo. "Alam ko na ang gagawin." "Anong plano mo?" "Hindi ako magdedemanda." "Hindi pa," sabi ni Sofia. "May mas maganda akong naiisip. Isang bagay na mas masakit pa sa kulungan para sa mga taong tulad nila." Tumingin siya sa litrato ng library, sa bunga ng kanyang pagbangon. "Ready na ako," sabi niya.
uuwi ako ng Maynila. Ang araw ng pasinaya ng bagong community library ay naging isang maliit na fiesta sa buong barangay. May palaro para sa mga bata. May libreng lugaw at pansit na inihanda ng mga nanay sa komunidad. Ang lahat ay masaya, nagkakaisa at nagpapasalamat. Nakatayo si Sofia sa isang tabi, tahimik na pinapanood ang lahat. Ang dating gusaling luma at madilim ay isa na ngayong masiglang lugar. Ang mga pader ay puno ng mga bagong libro. Ang mga bata ay nag-uunahan sa pag-upo sa makukulay na banig sa reading corner. Ang liwanag ng hapon ay malayang pumapasok sa mga bagong bintana. Maganda, di ba? Napalingon si Sofia. Si Miguel, nakatayo sa tabi niya, suot ang isang simpleng polo shirt. Umuwi ito mula Maynila para lang sa okasyon. Tumango si Sofia, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat sa tulong mo, Miguel. Wala yon, sabi ni Miguel. Ang tingin ay nasa mga batang nagbabasa. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ipinakita mo sa kanila na kahit anong sira, kayang-kayang ayusin. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Sofia ang isang malalim na paghanga. Lumapit sa kanila si Kapitan Romy kasama ang ilang kagawad. Ang dating masungit na kapitan ay ngayoy malapad ang nangiti. Architect Sofia, maraming salamat sa iyo, sabi nito. Inaabot ang kanyang kamay. Hindi namin ito magagawa kung wala ka. Ikaw ang hero ng ating barangay. Nagpasalamat si Sofia, medyo nailang sa papuri. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya si Sofia na biktima. Siya si Architect Sofia. At ramdam na ramdam niya ang bigat at dignidad ng titulong iyon. Habang papalubog ang araw, isang maliit na programa ang ginanap. Binigyan si Sofia ng isang plaque ng pagkilala. Habang nagsasalita siya sa harap, simple at mula sa puso ang kanyang sinabi. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng isang gusali. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pundasyon para sa mga pangarap ng ating mga kabataan. Maraming salamat po sa tiwala at sa diwa ng bayanihan. Nang gabing iyon, naglalakad sila ni Miguel sa ilalim ng mga bituin, pabalik sa bahay ni Aling Nena. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Handa ka na ba talaga? Basag ni Miguel sa katahimikan. Kailanman ay hindi naman tayo nagiging handa sa isang laban. Sagot ni Sofia. Pero kailangan itong gawin para matapos na. Huminto si Miguel sa paglalakad. Huminto rin si Sofia at humarap sa kanya. Sofia, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero gusto ko lang malaman mo. Matagal na. Mula pa noong college tayo, humahanga na ako sa'yo. Hindi lang dahil sa talino mo, kundi dahil sa puso mo. Natigilan si Sofia. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Miguel. Isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita sa mata ng isang lalaki. Isang parte niya ang gustong sumandal sa lakas na inaalok ni Miguel. Pero alam niyang hindi pa pwede. Hinawakan niya ang kamay nito. Miguel, salamat. Sobrang salamat sa lahat. Pero, naiintindihan ko. Mabilis na sabi ni Miguel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May kailangan ka munang tapusin. At nandito lang ako. Maghihintay. Tumango si Sofia. Isang pakiramdam ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Pagdating nila sa bahay, alam na ni Sofia ang susunod niyang gagawin. Pumasok siya sa kanyang kwarto, kinuha ang telepono, at hinanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Ang boses ni Tita Lorna. May halong pagkairita. Ngumiti si Sofia, isang nangiti na hindi aabot sa kanyang mga mata. Iniba niya ang kanyang boses. Ginawa itong mas malambing, mas mahina. Ang boses ng dati niyang manugang na sunod-sunuran. Tita, si Sofia po ito.
Narinig niya ang pagkabigla sa kabilang linya. Sophia, bakit ka napatawag? Pasensya na po sa abala, tita, sabi ni Sofia. Bawat salita ay maingat na pinili. Gusto ko lang po sanang makipag-ayos. Naisip ko po, siguro tama po kayo. Kailangan ko na pong mag-move on. Gusto ko po sanang magkaroon ng proper closure. Katahimikan. Halatang nag-iisip si Tita Lorna kung ano ang pakay niya. Gusto ko po sanang mag-host ng isang maliit na dinner. Patuloy ni Sofia. Sa bahay po. Sa dati po naming bahay. Para po makapag-usap tayo ng maayos. Tayo-tayo lang po. Para pag-usapan ang future ni Ethan. Idiniin niya ang huling mga salita. Iyon ang pain. Sige. Mabilis na sagot ni Tita Lorna. Halatang nakagat ang pain. Interesado sa anumang usapan tungkol sa future ni Ethan. Kailan? Sa Sabado po ng gabi. Kung okay lang po sa inyo, sabi ni Sofia. At tita, pakisabi na lang po kay Ethan, isama niya na rin po si Lyra para isang usapan na lang po ang lahat. Sige, sasabihan ko sila. Salamat po, tita. See you on Saturday. Pagbaba niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Naitakda na ang entablado. Oras na para sa huling akto. Biyernes ng hapon nang bumalik si Sofia sa Maynila. Hindi siya nagdala ng maleta. Isang handbag lang na naglalaman ng kanyang pitaka, telepono, at isang manipis na folder. Nag-check-in siya sa isang maliit na hotel malapit sa dati niyang bahay, isang lugar na hindi alam ni na Ethan. Kinabukasan, Sabado, ginugol niya ang buong araw sa paghahanda, hindi sa kusina, kundi sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang pinag-aralan ang bawat ebidensya, bawat posibleng tanong, bawat posibleng sagot. Tinext niya si Miguel, "On my way. See you later." Ang reply nito ay mabilis. "I'll be close by, just call." 7:00 ng gabi nagabang siya ng taxi. Habang nasa biyahe, pinagmasdan niya ang pamilyar na mga kalsada. Ngunit ngayon, wala ng sakit, wala ng pait. Ang tanging nararamdaman niya ay isang kakaibang kalma, isang kapayapaan na nagmumula sa isang taong alam na alam ang kanyang gagawin. Huminto ang taxi sa tapat ng gate. Bumaba siya. Bago siya pumasok, huminga siya ng malalim. Ang bahay ay pareho pa rin, ngunit may mga pagbabago. May bagong florera sa may bintana. May bagong kotse ni Lyra na nakaparada sa garahe. Mga maliliit na detalye na sumisigaw na hindi na ito ang kanyang tahanan. Nag-doorbell siya. Ang nagbukas ay isang katulong na hindi niya kilala. Pinapasok siya nito. Sa sala, naghihintay na sila. Si Tita Lorna, nakaupo sa paborito nitong silya, suot ang isang mamahaling damit at alahas, tila isang reyna sa kanyang trono. Si Lyra, nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit alam ni Sofia na pinagmamasdan siya nito mula sa gilid ng kanyang mga mata. Suot nito ang isang pulang bestida, isang kulay na agresibo. At si Ethan, nakaupo sa sofa, nakayuko, pinaglalaruan ng kanyang telepono. Umiiwas. Ang dating kumpiyansa sa sarili ay napalitan ng isang di maipaliwanag na pagkabalisa. "Sofia, iha, buti nakarating ka." Bati ni Tita Lorna, ang boses ay matamis, ngunit peke. "Magandang gabi po, tita." Sagot ni Sofia, ang boses ay kalmado. Lumapit siya at nagmano, isang kilos na puno ng paggalang na alam niyang magpapalaki sa ego ng matanda. "Hi, Sofia," sabi ni Lyra. Sa wakas ay humarap sa kanya. Isang nangiti ang nakapaskil sa labi nito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "You look different. Provincial life suits you." May halong pang-iinsulto sa tono nito. Ngumiti lang si Sofia, hindi siya sumagot. Ang tingin niya ay napunta kay Ethan. Sa wakas, tumingin din ito sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Sofia ang gulat. Siguro, inaasahan nitong makita ang dating Sofia na wasak at umiiyak. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng payapa, matatag,
at may kakaibang kislap sa mga mata na hindi niya maintindihan. "Kumusta, Ethan?" Bati ni Sofia. "O okay lang." Nauutal na sagot nito at muling ibinalik ang tingin sa telepono. "Halina kayo. Kumain na tayo." Yaya ni Tita Lorna, gustong kontrolin ang sitwasyon. Ang hapunan ay dumaan sa isang nakabibinging katahimikan na binabasag lang ng tunog ng mga kubyertos. Si Tita Lorna at Lyra ang pilit na nagbubukas ng usapan. Tungkol sa bagong proyekto ng kumpanya, tungkol sa kanilang planong magbakasyon sa Europa, mga bagay na idinisenyo para ipamukha kay Sofia kung ano ang nawala sa kanya. Hindi natinag si Sofia. Kumain lang siya ng marahan. Tumango kapag kinakailangan. Ngumiti kapag inaasahan. Ang kanyang katahimikan ay tila isang bomba na naghihintay ng tamang oras para sumabog, at iyon ang lalong nagpapabalisa sa kanilang tatlo. Sinadya ni Lyra na ipakita ang bago niyang diamond ring. Inilalagay ang kamay malapit sa baso ni Sofia. "My engagement ring," sabi nito. "Ethan proposed last week." Tiningnan lang ito ni Sofia. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na walang bahid ng inggit o sakit. Tumingin siya kay Ethan. "Congratulations!" Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa sala. "Ito na." "Sofia, sabi mo may gusto kang pag-usapan?" Simula ni Tita Lorna, hindi na makapaghintay. Tumango si Sofia. Umupo siya sa isang single-seater na sofa, katapat nilang tatlo. Inilagay niya ang kanyang handbag sa kanyang kandungan. Dahan-dahan, kinuha niya ang manipis na folder mula sa loob. Ang simpleng kilos na yon ay tila nagpabago sa hangin sa buong silid. "Okay," sabi ni Sofia. Ang boses ay malinaw at matatag na ngayon. Wala na ang pagkukunwaring kahinaan. "Now that we're all here, let's talk about business." Inilapag niya ang folder sa center table. Hindi niya ito binuksan. Hinayaan niya lang itong nakapatong doon, isang tahimik na banta. Ang tingin ng tatlo ay napako sa kulay brown na folder na yon, na para bang isang ahas na anumang oras ay maaaring manuklaw. Ang folder ay nanatiling nakasara sa ibabaw ng mesa. Ang epekto nito ay mas malakas pa kaysa kung binuksan agad ito ni Sofia. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga di sinasabing tanong. "Business?" Si Tita Lorna ang unang nagsalita. Tumawa ng pilit. "Iha, akala ko ba'y narito ka para makipag-ayos?" "Parte po ng pag-aayos ang paglilinaw ng lahat, tita," sagot ni Sofia. Ang tingin ay hindi inaalis sa matanda. "Para wala na pong samaan ng loob." "Anong ibig mong sabihin?" Si Lyra naman ang bumanat. Nawala na ang pagkukunwaring magiliw. Ang boses niya ay matalas. "Kung pera ang habol mo, dapat sinabi mo na agad. Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ka ng manahimik?" Hindi pinansin ni Sofia si Lyra. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Ethan, na ngayon ay hindi na makatingin sa telepono. Nakatitig ito sa folder na para bang may sarili itong buhay. "Magsimula tayo sa simple," sabi ni Sofia. Binuksan ang folder at kinuha ang isang piraso ng papel. Hindi ito legal na dokumento. Isa itong kopya ng bank statement. "Tita Lorna," sabi ni Sofia. Inilapag ang papel sa harap ng matanda. "Maari niyo po bang ipaliwanag itong 2 million peso deposit sa account ninyo? Isang araw lang po ang pagitan, matapos mailipat ang pangalan ng isang property sa pangalan ni Ethan." Namutla si Tita Lorna. Napatingin siya kay Lyra, tapos kay Ethan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Saan mo nakuha yan?" "Hindi po mahalaga kung saan ko nakuha," kalmadong sabi ni Sofia. "Ang mahalaga, totoo po ba ito o hindi?" "Of course, it's true," sabat ni Lyra, tumayo. "I gave her the money. It was a gift. Utang na loob sa pagtanggap niya sa akin sa pamilya. Anong masama doon?" "Walang masama," sagot ni Sofia. Kumuha ng isa pang papel.
Maliban na lang kung ang gift na yon ay kabayaran para sa pagtulong niya sa'yo na lokohin ako. Inilapag niya ang pangalawang dokumento, isang sworn statement mula kay Rina, ang dati niyang staff, na nagdedetalye ng sikretong meeting ni Ethan at ng abogado ni Lyra. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng isang empleyadong walang utang na loob. Sigaw ni Lyra. Hindi pa rin natinag si Sofia, ang kanyang kalmadong kilos ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Kinuha niya ang huling papel sa folder, ang pinakamahalaga sa lahat. At para sa huli, sabi niya, ang tingin ay nakapako na ngayon kay Ethan. Ang lupang minana. Inilapag niya ang isang expert analysis mula sa isang handwriting specialist. Ikinumpara nito ang pirma ni Sofia sa deed of sale at ang mga specimen signature niya mula kay Attorney De La Cuesta. Ang sabi dito, basa ni Sofia, ang pirma sa deed of sale ay tunay na pirma ni Sofia Reyes, pero may mga senyales ng signing under duress or compromised state. Ang mga guhit ay hindi normal, masyadong mabilis, hindi pantay. Mga senyales ng isang taong may sakit o minadali o hindi lubos na naiintindihan ng kanyang pinipirmahan. Tumingala siya mula sa papel at tiningnan silang tatlo. Si Lyra ay namumula sa galit. Si Tita Lorna ay parang kandilang nauupos. At si Ethan ay parang binagsakan ng langit at lupa. Bullshit! That won't stand in court, sigaw ni Lyra. Ang mahalaga, siya ang pumirma. Tapos ang usapan. Hindi na nagsalita si Sofia. Sa halip, tiningnan niya lang si Ethan. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. At sa katahimikan, tinanong niya ang isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Isang tanong na hindi tungkol sa pera o sa lupa. Isang tanong na tungkol sa kanilang dalawa. Ethan, sabi niya, ang boses niya ay biglang naging malambot at puno ng pait. Was any of it real? Ang tanong na yon ang tuluyang bumasag kay Ethan. Tumingin siya kay Sofia at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang totoong emosyon sa mga mata nito. Pagsisisi, takot, lungkot. Hindi siya nakasagot. Yumuko lang siya at napahawak sa kanyang ulo. Ano bang drama ito? Sigaw ni Lyra, papalapit kay Ethan. Don't listen to her, babe. It's all part of her act. Bago pa man makalapit si Lyra, biglang bumukas ang pinto ng sala. Hindi ito malakas na pagbukas. Dahan-dahan lang. Pumasok si Miguel. Hindi siya naka-abogado attire. Simpleng polo shirt at slacks lang. Sa likod niya, dalawang lalaki na nakabarong at may dalang mga folder. Good evening, bati ni Miguel. Ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Pasensya na sa abala. Ipinapadala lang namin ito. Lumapit ang isa sa mga lalaki at inilapag ang isang set ng dokumento sa harap ni Tita Lorna, isa pa para kay Lyra, at ang huli, para kay Ethan. Ano to? Galit na tanong ni Lyra. Kopya ng demand letter. Simpleng sagot ni Miguel. Isang formal demand para ibalik ang lahat ng ari-arian na nakuha mula kay Miss Sofia Reyes sa pamamagitan ng panloloko. Kasama na dyan ang kanyang shares sa kumpanya. At syempre, ang titulo ng lupa sa Tagaytay. Tumingin si Miguel sa kanilang tatlo, isa-isa. You have two options, sabi niya. Ang boses ay hindi nagbabago. Settle this privately by returning everything. Sign all the necessary documents to reverse the transactions within 48 hours or we see each other in court. At sa korte, hindi na lang civil case ang pag-uusapan natin. Conspiracy to commit fraud is a criminal offense. May kulong yan. Ang salitang kulong ang nagpatahimik sa buong silid. Nakatitig si Lyra sa mga papel, hindi makapaniwala. Si Tita Lorna ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila hirap huminga. At si Ethan, sa wakas, ay tumingala. Hindi kay Lyra, hindi sa kanyang ina, kundi kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na walang salita. Bakit? Ang salitang kulong
ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa lahat ng ebidensyang inilatag ni Sofia. Hindi kami natatakot sa'yo. Si Lyra ang unang nakabawi. Dinuro si Miguel. May mga abogado rin kami. We will fight this. Ngumiti lang si Miguel. Go ahead, pero bago nyo tawagan ang mga abogado nyo, baka gusto nyong basahin ang huling pahina ng demand letter. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang binubuklat ang mga papel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Kasama sa mga annexes ang sworn statement ni Rina, ang report ng handwriting expert, ang kopya ng bank statement ni Tita Lorna, at ang pinakamatindi sa lahat, isang draft ng criminal complaint na handa ng i-file anumang oras. Lahat ng baraha ay nasa kamay na ni Sofia. Ethan, do something! Sigaw ni Lyra. Bumaling sa lalaking hanggang ngayoy, tulala pa rin. Pero hindi na nakikinig si Ethan. Ang tingin niya ay nakatuon pa rin kay Sofia. Ang galit at pagtatanggol sa sarili ay nawala na sa kanyang mukha. Napalitan ng isang malalim na pagkaunawa sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Hindi ko kayang makulong. Narinig ni Sofia na bulong ni Tita Lorna. Ang dating matapang at palalong babae ay isa na ngayong gusot na imahe ng takot. Napatingin ito kay Sofia. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sofia, iha, pakiusap, pamilya tayo. Pamilya? Mahinang ulit ni Sofia, isang ngiti na walang saya ang gumuhit sa kanyang labi. Nung ipinagpalit niyo po ako sa 2 milyong piso, pamilya pa rin po ba ang turing niyo sa akin? Walang naisagot si Tita Lorna. Yumuko na lang ito at nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ang siyang tuluyang sumira sa natitirang tapang ni Lyra. Alam niyang talo na siya. Fine, sabi ni Lyra. Ang boses ay puno ng lason. Ibalik niyo ang demand letter. Pipirmahan namin. Umiling si Miguel. Hindi na kailangan. Ang mga kasama ko ay may dala ng mga dokumento na kailangan niyong pirmahan. Deed of absolute sale para ibalik ang lupa. Transfer of shares. Lahat nandito na para matapos na ito ngayong gabi. Isa-isang inilapag ng mga kasama ni Miguel ang mga bagong dokumento sa mesa. Walang nagsalita. Kinuha ni Lyra ang ballpen at mabilis na pumirma. Ang bawat guhit ay puno ng galit. Si Tita Lorna, na inaalalayan ng katulong, ay halos hindi na makapirma sa panginginig. Ang huli ay si Ethan. Tumayo siya. Kinuha ang mga papeles at ang ballpen. Pero bago siya pumirma, humarap siya kay Sofia. Sofia, I'm sorry, sabi niya. Ang boses ay basag. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero patawarin mo sana ako. Tinitigan lang siya ni Sofia. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya. Ngayon, sa harap niya, ay isa na lang anino ng dati niyang pagkatao. Wasak, talo. Pumirma si Ethan. Nang matapos ang lahat, inayos ni Miguel at ng kanyang mga kasama ang mga dokumento. We're done here, sabi ni Miguel. Tumango siya kay Sofia. Tumayo na si Sofia, naglakad siya papalapit sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Hindi kay Lyra, hindi kay Tita Lorna, kundi kay Ethan. Ethan, sabi niya. Ang boses ay kalmado at payapa. Tumingala ito. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Pinapatawad na kita. Isang saglit na liwanag ang dumaan sa mukha ni Ethan. Ngunit hindi pa tapos si Sofia. Pinapatawad na kita. Ulit niya. Hindi dahil karapat-dapat ka at lalong hindi para sa'yo. Huminga siya ng malalim at sa pagsasalita niya, naramdaman niya ang pagkawala ng huling bigat sa kanyang dibdib. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para sa wakas, makalaya na ako sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng bahay, palabas ng gate. Ang hangin ng gabi ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan
ay bigla na lang nawala. Sa di kalayuan, nakita niya ang kotse ni Miguel, nakaparada sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Nakasandal ito sa labas, naghihintay. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Hindi isang ngiti ng tagumpay, kundi isang nangiti ng pag-unawa. Nilapitan niya ito. Walang nagsalita. Tumingala lang si Sofia sa langit, sa mga bituin na tila mas maliwanag kaysa dati. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ang biyahe pabalik sa Laguna, kinabukasan ay ibang-iba sa biyahe niya papuntang probinsya. Ilang buwan na ang nakalipas. Kung dati ay puno ng kadiliman at kawalan ng pag-asa ang kanyang paligid, ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng bus ay tila may dalang pangako ng bagong simula. Hindi na siya umupo sa tabi ng bintana para magmukmok. Umupo siya sa tabi ni Miguel na nagpumilit na samahan siyang umuwi. Paminsan-minsan, nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga bagay na magaan, ang kanilang mga pangarap noong kolehiyo, ang mga nakakatawang alaala, ang mga plano para sa hinaharap. Pagdating nila sa terminal, si Aling Nena ang sumalubong sa kanila. Isang tingin lang sa mukha ni Sofia, alam na ng matanda ang naging resulta. Hindi na ito nagtanong. Niyakap lang niya si Sofia ng mahigpit at sinabing, "Halika na. Nagluto ako ng paborito mong sinigang." Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Sofia ang kanyang oras at enerhiya sa pagtayo ng sarili niyang maliit na architectural firm. Gamit ang perang na ibalik sa kanya, umupa siya ng isang maliit na pwesto malapit sa plaza. Tinawagan niya si Rina, ang tapat niyang staff, at inalok ng trabaho. Laking gulat niya nang pumayag ito agad, handang iwan ang Maynila para sumunod sa kanya. Ang pangalan ng kanyang kumpanya, Bagong Pundasyon Designs. Ang una nilang mga kliyente ay hindi mayayaman. Isang mag-asawang guro na gustong magpa-renovate ng kanilang maliit na bahay. Isang may-ari ng karinderya na gustong pagandahin ang kanyang pwesto. Mga proyektong maliliit, ngunit para kay Sofia, ang mga ito ang pinakamahalaga sa lahat dahil ang bawat guhit, bawat plano ay kanya. Purong kanya. Si Miguel naman ay palaging nasa tabi niya, pero hindi sa paraang nakakasakal. Minsan, dadaan lang ito sa opisina niya para magdala ng kape. Minsan, yayayain niya itong maglakad-lakad sa tabing ilog kapag hapon. Ang kanilang relasyon ay umuusbong ng dahan-dahan, natural at walang pilitan. Isang pundasyong itinatayo sa pagkakaibigan, respeto at pagtitiwala. Isang Sabado ng umaga, isinama siya ni Miguel sa isang lugar. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Sofia habang nasa biyahe. "Basta," nakangiting sagot nito. Huminto sila sa harap ng isang pamilyar na lote. Malawak, madamo, may ilang puno ng niyog. Ang lupang minana. Bumaba sila ng kotse. Ang hangin ay sariwa, amoy ng mga bulaklak at lupa. Matagal na hindi nakatapak si Sofia sa lugar na yon. Ang huling alaala niya rito ay kasama pa niya ang kanyang mga magulang. "Nasa'yo na ulit ang titulo," sabi ni Miguel. Inaabot sa kanya ang isang bagong folder. "Malinis na. Nakapangalan na ulit sa'yo." Kinuha ito ni Sofia. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kalawakan ng lupa. Ang lupang ipinaglaban niya. Ang lupang sumisimbolo sa kanyang nakaraan at ngayon sa kanyang kinabukasan. "Ano nang plano mo dito?" tanong ni Miguel. Ngumiti si Sofia. May kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang malaking tracing paper na nakarolyo. Dahan-dahan niya itong inilatag sa hood ng kotse ni Miguel. Pinatungan nila ng bato ang mga gilid para hindi liparin ng hangin. Isang architectural plan, isang floor plan ng isang bahay. Hindi ito mansyon, isang simple at modernong bahay kubo. May malalaking bintana para pumasok ang liwanag. May malawak na veranda na nakaharap sa tanawin. May maliit na hardin sa gilid
Para sa mga halaman ni Aling Nena, isang bahay na idinisenyo para sa kapayapaan, hindi para sa pagpapakitang tao. Tinitigan ni Miguel ang plano, pagkatapos ay tiningnan si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ito ang bahay pangarap ko, sabi ni Sofia. Ang boses niya ay puno ng saya. Isang bahay na itatayo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Isang bahay kung saan pwede na akong umuwi. Hindi tumingin si Miguel sa plano. Nakatitig lang siya kay Sofia. Hinawakan niya ang kamay nito. "Welcome home, Sofia," sabi niya sa mahinang boses. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Miguel ng mas mahigpit. Magkasama nilang pinagmasdan ang lupa, ang plano, at ang papalubog na araw sa di kalayuan. Ang pundasyon ay naitayo na. Oras na para buuin ang tahanan. 1 taon ang lumipas. Ang dating madamong lupain ay isa na ngayong munting paraiso. Nakatayo na ang bahay. Isang modernong bahay kubo na gawa sa kahoy, salamin at bato. Ang malalawak na bintana nito ay tila niyayakap ang sikat ng araw. Sa paligid, isang hardin ang unti-unting namumukadkad. May mga rosas, may mga sampagita, at sa isang sulok may tanim na mga gulay, ang paboritong parte ni Aling Nena. Sa malawak na veranda, nakaupo si Sofia sa isang silyang yantok. May hawak na isang tasa ng mainit na kape. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Ang kanyang opisina sa di kalayuan, na ngayon ay may 3 ng empleyado. Ang bagong pinturang library sa plaza na palaging puno ng mga bata. At si Miguel, na kasalukuyang sinusubukang magkumpuni ng isang sirang bakod sa gilid ng hardin, kahit halatang hindi siya sanay. Napangiti si Sofia. Ito ang kapayapaan. Isang tahimik at simpleng kaligayahan na hindi niya kailanman inakalang posible. Minsan, nakakatanggap pa rin siya ng balita mula sa Maynila sa pamamagitan ni Rina, ang SE. Designs na muling pinangalan ng Velasco Holdings ay unti-unting bumabagsak. Nawalan ng kaluluwa ang mga disenyo mula nang umalis si Sofia. Si Ethan, ayon sa huling balita, ay nagtatrabaho na lang bilang isang ordinaryong empleyado sa kumpanya ng pamilya ni Lyra. Isang anino na walang kapangyarihan. Si Lyra ang nagpapatakbo ng lahat, ngunit ang respeto ng industriya ay hindi niya makuha. Hindi na naramdaman ni Sofia ang galit o saya sa mga balitang yon. Ang naramdaman na lang niya ay awa. At pagkatapos wala na. Isa na lang silang kabanata sa kanyang buhay na matagal nang naisara. Tumayo siya at nilapitan si Miguel. "Attorney, baka gusto mo ng tulong?" Natatawang tanong niya. "Kaya ko to, architect," sagot ni Miguel. Pinupunasan ang pawis sa noo. "Konting adjustment na lang." Naupo si Sofia sa damuhan sa tabi nito. Pinanood ang kanyang pagpupursige. Sa loob ng 1 taon, naging sandalan sila ng isa't isa. Walang madali ang pag-amin, walang mga engrandeng pangako. Ang pagmamahal nila ay itinayo ng dahan-dahan, ladrilyo sa bawat ladrilyo, katulad ng bahay na ito. Isang pagmamahal na nakabase sa pag-unawa, pasensya, at pagtanggap sa mga sugat ng nakaraan. Nang matapos si Miguel, umupo ito sa tabi niya. Magkasama nilang pinanood ang papakulay kahel na langit. "Sofia," sabi ni Miguel. Kinuha ang kanyang kamay. Tumingin si Sofia sa kanya. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng mamahaling alahas. Isa itong maliit na singsing na yari sa pilak. Simple, na may isang maliit na batong sapiro. Ang paboritong kulay ni Sofia. "Hindi ako kasing yaman ng iba," simula ni Miguel. "Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buong mundo, pero maipapangako ko sa iyo ang isang bagay, isang pundasyon na hinding-hindi guguho, isang pagmamahal na hindi ka lolokohin." Hindi kailangang itanong ni Miguel ang tanong. Nakasulat na sa mga mata niya ang lahat. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. Ngunit hindi ito luha ng pait o sakit. Ito ay luha ng purong kaligayahan.
Ang puso niyang minsan nang nabasag ay hindi lang nabuo muli. Ito ay mas tumibay, mas buo, at mas handang magmahal. Tumango siya, hindi makapagsalita. Dahan-dahang isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Mahal kita, Sofia, bulong nito. Mahal din kita, Miguel, sagot niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Sa hardin na yon, sa harap ng bahay na itinayo mula sa katatagan at pag-asa, natagpuan ni Sofia ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang gusali o sa isang piraso ng lupa, kundi sa pagmamahal ng isang taong tumulong sa kanya na muling buuin. Hindi lang ang kanyang mga pangarap, kundi ang kanyang sarili.